Alam mo ba na 7 pesos lang ang puhunan nito, bawat isa? Pero, pwede kang kumita at makaipon ng 68,000 o higit pa. Pero bago yan, comment ka lang sa baba kung taga saan ka. Mali mo, ikaw na yung susunod natin na mabigyan ng libreng electric hand mixer. So, ayan yung nilagay nating una ay harina. Sunod, tubig. Nakapatay muna yung natin, electric pot ha. O, tapos lusawin natin yung harina para maiwasan yung buo-buo. Pag sa tingin mo, ayun, lalusaw na, tsaka natin ilagay yung susunod na rekado. Ang nilagay ko rito flavor, strawberry jelly powder yan ha. Oo, jelly powder. Kung ayaw mo naman ng strawberry flavor, pwede kang gumamit ng iba pang flavor. Pagkatapos haluin, tsaka natin ilagay yung itlog. Kailangan yan yung mga una mong ilagay. Ilang beses na akong gumagawa ng gantong recipe. Napansin ko kasi, pagka pinaghahalo-halo ko lahat o kaya pag inuuna ko yung mga ibang liquid na mas marami, dun mas mahirap lusawin yung mga powder natin na ricado. So, ayan. Tsaka natin hinuli itong mga yung evaporated milk. Oo, tapos halo-halo. Mas dinamihan natin yung paghalo para siguradong lusaw talaga yung harina. Tapos lagay tayo rito ng isang dilata ng condensed milk. Kung mapapansin nyo, sobrang lapot ng condensed milk. Kasi yun galing sa chiller. Sa rep, oo. Tapos halo lang. Tapos next yan, halo lang. Pagkahalo, sindihan mo na. Oo, nakalimutan ko pakita Pero sinundan ko na yan yung electric pot natin. Kung gusto niyo malaman ko saan nabibili yan, lagay ko na lang yung link ko sa bibili sa baba. Okay, sa screen. Okay. Tapos, pagkatingin mo, lumalapot na yung texture. Ayan, pwede mo na siyang isalin sa molder mo. Kung anong hulmahan na meron ka dyan, pwede. Basta sapinan mo. Kung sa tingin mo, malinis naman yung paghuhulmahan mo, kahit di mo na gamitan ng parchment paper. Oo. Okay, mabilis lang yung mamuo. Pagkasalin mo, agad-agad mamumuo na kahit mainit pa. Kaya pwede mo nang ilagay agad-agad yung toppings natin na Graham Crush. Oo. Pero kung meron kang gustong iba pang toppings bukod sa Graham Crush, pwede naman. Oo. Okay, tapos yan, ilapat-lapat lang natin yung toppings natin ng Graham Crush. Tapos maghanda tayo ng isa pang tray. Kasi ayan, tatanggalin natin siya sa kaninang molder na ginamit natin. Hiwain mo siya, depende sa dami ng gusto mo, ha. Yun sa akin na 49 pieces yung nahati ko, inabuo ko dito. Oo, na peraso. Kaya lang hindi pantay-pantay yung mga shape. Kami lang kakain. Oo, kumbaga nilagyan ko lang ng costing tong recipe natin. Oo, computation. Oo, recipe. Para may idea ka. Okay? Sa mga nagsasabi, hindi pa nga nabebenta. Alam na agad ang kikitain. Kapag ka ikaw ang nagnenegosyo, kapag may costing ka bago ka magbenta, pagtapos mag-inventory, malalaman mo talaga kung magkano kikitain mo. Kasi syempre, ikaw din magdidesisyon bilang may-ari kung gaano kalaki ang gusto mong ipatong sa ititinda mo. Okay? Ganon. Hindi ka pwedeng basta tinda lang. Hindi ka pwedeng basta gayahin mo lang yung katabi mong tindahan. Kailangan meron kang sariling costing. Okay? Kasi din makiparehas ng supplier niyan. Okay, pagtapos ng lantakan time natin, nandiyan yung listahan ng recipe at costing natin. I-post nyo na lang kaya screenshot nyo para makakuha nyo yung kopya. Okay, madali lang tong Ricardo na to. Madali lang gawin kahit di ka marunong magluto. Okay, sige na, goodbye, good luck. Love you.